Kumusta mga boards? Okay pa ba kayo dyan? Sa kabila ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ngayon dahil sa away politika, korupsyon at pagsasamantala sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pamahalaan na dapat ay makuha ang tiwala ng taumbayan na siya nagtiwala upang iluklok ang mga ito sa rurok ng kapangyarihan. Ganun pa man sa modernong panahon, nagkawatak-watak ang mga Pilipino na hindi na malalaman kung alin ang totoo at alin ang hindi dahil sa social media na sinasamantala ng mga trolls upang bilogin at manipulahin ang isipan ng mga nagmamasid kapalit ng kabayaran sa kanilang serbisyo upang ihatid ang baluktot sa katotohanan. Subalit mga boards, ang Pilipinas ay mayroon pa ring makulay na kasaysayan lalong-lalo na sa mga nagdaang Pangulo ng Bansa. Sa videong ito, nais kong ipakita ang dalawang kontrobersyal na Pangulo na magkaiba ang tinahak na landas, ngunit pareho ng naging kapalaran, itinapon sila mula sa bansang kanilang minsan pa ay itinuring na kanilang kaharian. Ang kanilang pamumuno ba ay maituturing na tagumpay o kabiguan at minahal ba o kinamuhian? Yan ang ating pag-usapan ngayon, ang uri ng pamahalaan sa ilalim ng dalawang leader na ito sa pagitan ni Rodrigo Roa Duterte at Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero bago yan mga boards, baka pwedeng pakilike ng videong ito at mag-subscribe. Malaking bagay sa aming mga content creator, ang inyong suporta at kayo ang aming inspirasyon. Maraming salamat po. Si Rodrigo Roa Duterte, ipinanganak noong March 28, 1945 sa Maasin, Leyte, ay isa sa pinakakontrobersyal na lider ng Pilipinas. Mula sa pagiging ordinaryong bata sa Mindanao, hinubog siya ng kanyang karanasan at paligid para maging matapang, direkta at walang paligoy-ligoy sa kanyang pananalita. Bilang mayor ng Davao City, ipinakita niya ang disiplina at kaayusan. Ang lungsod na dati kilala sa krimen ay unti-unting naging modelong lungsod sa Mindanao. Ngunit kaakibat ng kanyang estilo ay ang takot. Marami ang nagsasabing marahas ang kanyang pamumuno at may mga buhay na nadamay sa kanyang kampanya laban sa krimen. Noong 2016, nang maging Pangulo ng Bansa, mas lumawak ang kontrobersya sa kanyang termino. Ang kanyang war on drugs ay nagdulot ng libu-libong pagkamatay na karamihan ay hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. May iilang Pilipino ang nagalit. Marami rin ang humanga sa kanyang determinasyon na labanan ang krimen at katiwalian. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng dibisyon. Minamahal ng marami, kinamumuhian ng iilan. Ngunit sa likod ng tapang at kontrobersya, may tao ring tahimik na nagmamahal sa pamilya, lumalaban sa hamon ng politika, at may sariling paraan ng pagharap sa kritika. Maraming untold stories tungkol sa kanya. Bilang bata, kilala siya sa pagiging masipag at responsable, tumutulong sa pamilya at sa komunidad. Sa pribadong buhay, mapagmahal siyang ama at asawa na palaging iniisip ang kapakanan ng pamilya sa kabila ng abalang pamumuno. Hindi lahat ng kampanya laban sa krimen ay marahas. May mga lihim na programa para sa kabataan at edukasyon sa Davao na tumulong sa marami. Maingat siyang strategist sa politika. May taktika sa pagpili ng mga kaalyado at posisyon sa gobyerno. Gumagamit siya ng humor at diretsahang pananalita bilang depensa sa kritika. At may mga personal na takot, lalo na sa pagkawala ng pamilya o pagkasira ng legacy na bihirang makita ng publiko. Ang termino ni Rodrigo Duterte ang siyang pinakatinamaan ng matinding unos. Kumpara sa mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas, kagaya ng COVID-19 sa panahong ito, buong bansa ang kailangan pakainin ng pamahalaan. Sa loob ng halos 2 taon, sarado ang mga negosyo, industriya, at halos lahat ng business establishments. Kaya walang kita ang pamahalaan. Puro gastos at walang pumapasok na kita gayunpaman, ang Pilipinas ay naging simbolo ng katatagan, giyera sa Marawi at pagsabog ng Bulkang Taal na bilyones din ang ginastos. Sa kabila ng lahat, ang Pilipinas ay hindi pinadapa ng matinding hamon sa kanyang pamamahala. Sa kasalukuyan, matanda na si Duterte at nahaharap sa pinakakontrobersyal na yugto ng kanyang buhay. Noong March 2025, naaresto siya at isinailalim sa kustodiya ng International Criminal Court sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands dahil sa mga kasong crimes against humanity,
kaugnay ng kanyang anti-drug campaign. Habang nasa detention, patuloy ang mga legal na laban at paghahanda para sa paglilitis kasabay ng hamon ng kanyang edad at kalusugan. Kahit matanda na, nananatili siyang simbolo ng tapang at kontrobersya, iniidolo ng marami at kinokondena ng iilan. Ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol sa tao. Isang lider na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na iniwan ang marka sa kasaysayan ng Pilipinas at sa puso at isipan ng milyon-milyong Pilipino. Sa kabila ng lahat, ang kanyang buhay ay paalala na sa likod ng bawat kontrobersyal na pangalan ay may kwento ng tapang, kahinaan, tagumpay, pagkakamali at lihim na bihirang mapag-usapan. Ferdinand Edralin Marcos Sr. Si Ferdinand Emanuel Edralin Marcos na ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte ay naging ika-10 Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Bago siya maging Pangulo, kilala si Marcos bilang isang abogado, mambabatas at veterano ng digmaan. Sa kanyang panunungkulan, siya ay nagtatag ng maraming proyekto at pulisya na naglayong paunlarin ang bansa, ngunit hindi rin maikakaila na may malalaking kontrobersya at isyu ng katiwalian na bumalot sa kanyang administrasyon. Sa aspeto ng tagumpay, marami ang nagpupuri sa kanyang pamumuno, lalo na sa simula ng kanyang termino. Nakilala siya sa pagpapaunlad ng infrastruktura gaya ng mga kalsada, tulay, paliparan at mga pampublikong gusali. Pinangunahan niya rin ang Green Revolution sa agrikultura na naglayong tumaas ang produksyon ng bigas at mais. Sa ekonomiya, nagkaroon ng panandaliang paglago at may mga Pilipinong nakakita ng mga bagong oportunidad sa trabaho at negosyo. Ngunit sa kabila ng mga positibong kontribusyon, hindi maikakaila ang malalaking isyu ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao, lalo na noong panahon ng batas militar na ipinatupad niya noong 1972. Maraming kritiko ang nagsasabi na ang kanyang panunungkulan ay nauwi sa matinding utang ng bansa at pagyurak sa demokrasya. Kahit ganon, marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta kay Marcos, marahil dahil sa alaala ng mga proyektong nagbigay ng modernisasyon o sa pananaw na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay may kaayusan at disiplina na hindi naramdaman sa mga sumunod na administrasyon. Ang ilan ay naniniwala sa kanyang strong leadership at iniisip na higit sa mga issue, nagbigay siya ng direksyon sa bansa. Noong 1986, nagkaroon ng EDSA Revolution sa pangunguna ng Simbahang Katoliko, partikular si Arsobispo Jaime Cardinal, dahil sa pagmamalabis sa kapangyarihan at kawalan ng kalayaan, magpahayag ng pagkadismaya dahil sa paglabag sa karapatang pantao, bunsod ng martial law, at kumukondena sa kanyang pamamahala na pilitang tumakas si Marcos patungong Hawaii. Sa huli, mahirap hatulan si Ferdinand Marcos bilang ganap na tagumpay o kabiguan. Ang kanyang panunungkulan ay puno ng kontradiksyon. May mga proyekto at inisyatiba na nagbigay ng pag-asa sa ilan, ngunit may kasamang mga kontrobersya at pang-aabuso na nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunan. Maraming Pilipino ang patuloy na nagbabalanse ng kanyang mga nagawa at pagkukulang. Kaya't kahit sa kabila ng negatibong tala, nananatili ang kanyang tagahanga at kritiko hanggang sa ngayon. Mga board si Ferdinand Marcos Sr. at Rodrigo Duterte ay dalawang nagdaang pangulo na tumatak sa puso't isipan ng mga Pilipino. Magkaiba ng pamamaraan sa pagitan ng kamay na bakal ni Duterte at talas ng isip ni Marcos. Si Marcos Sr. sa aking pagkakaalam ay kinausap pa niya ang kanyang kalaban na si Cory Aquino bago siya mamatay na kung maaaring ituloy ang nuclear power plant dahil kung hindi maaaring sa loob lamang ng 10 taon ay dadanasin ng mga Pilipino ang matinding kahirapan. At si Mayor Rody naman ay hindi kailanman tinalikuran ang pangako na sasagutin niya ang resulta ng war on drugs, kabiguan man o tagumpay. Kaya naman hanggang sa huli, patuloy niyang inaako ang pagkasawi ng mga biktima ng war on drugs kahit pa hindi niya direktang iniutos ang pagpaslang sa mga walang kalaban-laban. Pinatunayan lamang niya ang isang matikas na lider na handang saluhin ang kapalpakan ng kanyang mga tauhan kahit pa collateral damage ang mga ito sa isang giyera. Isang simbolo ng tapang at pananagutan.
Taliwas sa kasalukuyang administrasyon kahit lantaran pa ang korupsyon at pagmamalabis ng mga nasasakupan ay tinatalikuran lamang ito ng kanilang pinuno kagaya ni Poncio Pilato. Ikaw, ano sa tingin mo? Ang pamumuno ba ni Ferdinand Marcos Sr. ay maituturing na tagumpay o kabiguan? At sa pagiging prangka at katapangan pa ni Rodrigo Duterte, ay minahal ba siya ng tao o kinamuhian? I-komento niyo naman sa ibaba. Sabik akong marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, El Profesor.